at may resolution of endorsement ng isang member ng House. Hindi nakalagay doon na kailangan sa Secretary General o sino pa man. Ang sabi ng konstitusyon, only the House has the exclusive power to initiate impeachment. So, Speaker o SecGen o sino pa mang delegate nila ay pwedeng sampaan. Ngayon, sa rules ng House of Representatives, sinabi na the office of the Secretary General, doon nyo isubmit yung inyong impeachment complaint. Kaya dito kami sa SecGen. May balita na wala dito ang SecGen, but despite that, ang nakalagay naman sa rules ay Office of the Secretary General. At pangalawa, kung may biyahe man ng Secretary General, hindi yan kasalanan ng private complainants. Rules yan ng House, susundin nyo. Kaya kung sino man, whether the SecGen or the Deputy SecGen, at ayon nga sa Republic Act 6733, pwede niya nga i-delegate yan sa staff niya, nakalagay sa batas. So wala kaming nakikitang problema na maghain sa Secretary General, nandito man siya physically or wala, dahil ayon sa rules mismo, ang office niya ang tatanggap at hindi siya personally. So ihahain ito ng mga private complainants together with the resolution of endorsement ng House of Representatives ang effective yang filing na yan. Hindi nila pwedeng sabihin, you did not file because the SecGen wasn't there. So yan ang main reason bakit kami nandito ngayon, to file the impeachment complaint sa Office of the Secretary General as required by the rules of the House. We are aware na as early as yesterday, kinonfirm ng SecGen na na-transmit na yung first impeachment complaint. Dahil na-transmit na ito sa Speaker, this can be included in the order of business as early as Monday. As early as Monday, pwede na itong i-refer sa Justice Committee, thereby triggering the 1-year bar on impeachment proceedings. Sabihin, pag hindi nila sinama yung ating complaint at sila ay umabante na sa Lunes para ito ay i-endorso, i-refer sa Justice Committee, ibig sabihin, hindi na pwedeng kumapol o maghain ng iba pang reklamo. At ang pangamba natin, baka sinasadya na may mahinang complaint na sinasampa at yun ang i-endorso, yun ang papaboran para mapigilan yung iba pang complainants na maghain ng mas malakas na reklamo. Kaya ngayon pa lang natin malalaman, tatanggapin ba o hindi itong complaint na to, at prepared naman tayong i-argue na dapat tanggapin nila at ituring na ito isang valid na impeachment complaint at isasama sa order of business pag nag-resume ang session. Thank you.